Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. The message this morning, choose forgiveness over bitterness. Ang malipayon nga panimalay, katong panimalay nga dili magdumot, no? Sa matag usa ka membro sa panimalay o ang imong kinaiya mapasayloon ka. Now, Christian, it is not the will of God nga kita nga mga Kristohanon magdumutan ni atong mga tao nga nakahimog dili maayo sa atong kinabuhi. You must forgive them. No, because dili na para sa kaayuhan sa nila, para na nimo. Because if you have a bitter heart, kanang bitter nga kasing-kasing, no, makawala na sa imong kalipay nga sa imong kalipay diya sa Ginoo ug makawala na sa imong panalangin. So Ephesians chapter 4 verse 4 verse 31 to 32. Okay? Akong basahon. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, Ginoo, sa matag usa kanamo. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy. Thank you, God, sa mga tao nga matag-usa karon nga naa diri sa balay tigumanan. Lord, I pray that you will bless me, O Father. Help me, Lord, and I ask the Holy Spirit to guide me whatsoever words nga akong pagalitukon karon nga gikan gid nimo. Lord, do not allow nga dunay mga pulong nga akong magawa sa kumbaba nga dili maka edify sa imong mga katawhan. Lord, bless me. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Blessed be seated. Now, doon ako'y story ninyo, no, nga dunay usa ka tao nga yadto siya sa pare kay nagkumpisal siya sa iyang sala. No, kay nakakawat siya nangka sa iyang silingan. Adto siya sa pare paghuman ingon ang pare nga paghuman niya kumpisal siya pangadji ka duha ka amahan namo o duha ka Ave Maria. Human ingon siya, Padre, ako lang unumon na nako ka amahan namo o unom ka Ave Maria. Ingon ang pare, nganuman siya, tunapay nangka dito duha ka buok para ako patong balikan. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, salamat ang atong Diyos. Ang atong Diyos mupasaylo siya. Gipasaylo ta niya sa atong mga sala. Because of our faith on the Lord Jesus Christ, no, nahimutang makapuyo sa langit. But bitterness is very destructive sin. It destroys people. It destroys families and churches. Dili sa atong church kung dili ta magbantay, labi bisag gamay lang nga istorya, magdumuta o masayop ang usa ka Kristohanon, maguba ang fellowship sa church. Amen? O labi na sa panimalay, ingon sila ang malipayon nga couple o magtiayon, katong magtiayon nga maayo mo pasaylo. Amen? Are you good forgiver? Kung dili ka maayo nga mo pasaylo, I'm sure ang imong kinabuhi, ang inyong panimalay, dili gyud maayo nga panimalay. Gubot nga panimalay. Apan ang mga membro sa panimalay kung doon na kita'y kasing-kasing mapasayloon nga kasing-kasing kana nga panimalay, malipayon nga panimalay. The Bible says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Okay? Now,
Ano mo pasaylo ta? Kay si Kristo una sa tanan mo'y nagpasaylo kanato. It is an attitude that refuses to forgive offenses. It's like a cancer. It grows until it destroys the whole body. It destroys everything around it. Kanang tao nga sige kasuko, sige gamay lang bikil, magdumot. Sa surrounding niya dili na maayo. Mura nagkuan siya, cancer nga magtubo. Kung tugutan ninyo ang nasa inyong kasing-kasing ang kaligutgot, kapungot, it destroy your soul. Magkausab ang imong kinaiya. So ang gusto sa Ginoo, you must forgive and forget. In Hebrews chapter 12 verse 15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness, dunay gamot sa kapungot, gamot sa pagmahay, gamot sa kaaligutgot. Sabot mo sa nang aligutgot. Spring up sa to pa mutubo di sa imong kasing-kasing. Delikado day kini nga to kasing-kasing sometimes. Basig na ay magbantay ta. Basig mahulog ta. Di ta kapasar. No, di ta ma-feel ta. Di sa grasya sa Diyos. Nga naman, doon ay root of bitterness spring up of trouble you, and thereby many be defiled. So kitang mga Kristohanon, kung maabot kay nato na nga panahon nga doon natay tao nga grabe kung madumdum maatong kumanuduman lang natong iyang ngalan, doon nalay mulitok siyang ngalan, wala na guba ng imong adlaw. You need to go to the Lord and ask the Lord to help you. Amen. Lord, help me. Asing mawatan ka sa grasya sa Diyos kung dili ka makapasaylo. Without the grace of God, we cannot be blessed. Amen. Without the grace of God, mga igsoon ko sa Ginoo, lisod ang atong pagkinabuhi nga Kristohan, only by the grace of God naata karon sa church. Amen. Because of the grace of God, I continue preaching the Word of God. Now, forgiveness in an attitude that acknowledges an offense and that dismisses it on the basis of God's forgiveness of us. Ano mo pasaylo ta? Kaya gipasaylo na ta sa Ginoo. No? Kinsa man ta nga dili makapasaylo. Muhatag tagpasaylo sa ubang tao kay kita sa pinasaylo sa Ginoo. Bitterness hold into the offense, but forgiveness brings release. Nganong wa ka kapahulay, nganong usahay, nganong galisod kag katulog, nganong wawala ang imong kalipay because of bitterness. Rog imo nang ganon, imo nang i-release. Kabalo ka mo pasaylo, diya na sa imong kasing, pastor, wa man siya mangayog pasaylo. Pasaylo siya, bisag wa siya mangayog pasaylo, diha sa imong kasing-kasing. Amen? Dili, wa kung nang imo siyang gipasaylo, not because of that person nga sa kasala nimo. No, that because sa imong kauyot, sa kaayuhan nimo. Kay kanang dili ta mo ka makapasaylo, usay magniwang ang tawa na Magwapo kay sudan, pagtanaw niya, imbis ang sabaw, ang natanaw niya, ang naong siyang gikontra, awa na. Pagtilaw niya, paratag yung sabaw, na sa ganahan mo kaon. Pero ang atong kasing-kasing, maayo, wa tay gidumtan. Kada tanaw na to sa mga tao, maayo kayo. Pero sige kag kasuko sa mga tao, pag tanaw nimo sa usa ka tawo nga walay labot siya sa imong gikasukan. Pero murag naong sa imong gikasukan, wala na. Guba ang imong kalibutan, maigsoon ko sa Ginoo. It is not the will of God to have bitterness. Dapat ato nang i-release, dapat ato nang pasaylon. Bisag wa sila mangayog pasaylo, inang Lord help me to forgive that person. Remember the Lord Jesus Christ, what He did for us. Iyang ipasaylo ang tanang tao sa tibuok kalibutan.
Gipasaylo niya ang naglansang niya dito sa cross. Gipasaylo niya ang mga tao nga nagdagmal niya, naginsulto niya. Kita gamay ra kayo. Isaway lang atong lilungag. Wa na kita, wa na ta katulog. But if you are willing to forgive, malipayon ka nga Kristohanon, and the grace of God mo dagaya sa imong kinabuhi, and you become joyful. Amen? And you can smile. Pag-abot sa simbahan, malipayon ka. Anong mga tao nga di makapasaylo, pag-abot sa kanang Kristohanon nga di kapasaylo, pag-abot sa simbahan, guol kay nagnawong. Pero bisag na ay mga problema, pero makapasaylo ka, God will give you joy in your heart, and God will bless you. Now, how we can do that if your heart is deep, and the pain is great? We can choose to forgive when we understood the basis of forgiveness. Choose forgiveness over bitterness. Pilia ang pagpasaylo. You can choose. Amen? Kung sa man yung pilion, magdumot, mo pasaylo. Gusto sa Ginoo nga imong pilion ang pagpasaylo. Dili para lang sa mga tao nga imong ipasaylo. Number 1, para sa imong kaugalingon. Now, number 1, the biblical basis of forgiveness. Romans 5:8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, nakita na to dire. God forgive us when we do not deserve forgiveness. Letter A, God forgive us when we do not deserve forgiveness. We deserve to go to hell because we are all sinners. Dili ta ang ngayan pasayloon sa Dios, pero gipasaylo ta sa Dios. Many people believe that only good people will go to heaven. Doon mga tao nagtuo sila nga makaadto ta sa langit kung buotan ta ang mga tao. Wrong. Dako kay nang sayop. Don't you know that only bad people will go to heaven? Because there is none good, no, not one. In Romans 3:10, it is written, there is none righteous, no, not one. We need to understand that we are not forgiven because we are deserved to be forgiven. Wala tayong pasaylo, kaya ngayon tapasayloon. We are forgiven because of His mercy. Gipasaylo ta sa Diyos tungod sa kaluoy sa Ginoo. Now we need to understand that we are not forgiven because we deserve to be forgiven. We are forgiven because of His mercy. Letter B, God forgives us on the basis of His grace and not our works. Wala tagi pasaylo sa Ginoo, gibase na sa iyang grasya. Sa kaluoy sa Dios, dili na tungod sa atong gibuhat, gipasaylo ta sa Dios. Now, it is not I do or do not can ever earn God's forgiveness. In Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. In Romans chapter 4, verse 4 to 5, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Tungod sa atong pagtuo ni Jesus Christ, nahimutang matarong atubangan sa Diyos. Now we are declared forgiven by our faith in God's word. Gideklarar ta nga pinasaylo na, gipasaylo na sa atong mga sala, bitayunon ta. Tungod sa atong mga sala, kita angayan ta nga muadto ta sa imperno sa linaw nga kalayo tungod sa atong mga sala, pero tungod kay gipasaylo ta sa Dios. Ang basihanan sa pagpasaylo sa Dios dili ang atong maayong binuhatan, ang basihanan because of our faith on the Lord Jesus Christ. Iyat ang gikaluyan. Later say, let's make an application. He forgave us on the basis of His grace, not works. We are commanded to forgive others kay kita mga pinasaylo na sa Diyos. Number 2, the biblical example of forgiveness.
Now, Christian, I don't know kung sinaasay mo kasing-kasing karon. Nakita tanan, prone taniining bitterness. Every now and then, sa ato kinabuhi, maybe your office mate, maybe your brother, your parents, o sa panimalay, dili kalakalan doon ay mga panagbikil. Doon ay nakita ni mo nga mga dili unfair nga gihimo nimo. Pero importante kayo nga imong mainuduman, you need nga imong pilion ang pagpasaylo kaysa pagdumot. Kay dili na makaayo sa usa ka Kristohanon. Makawala na sa atong panalangin. Amen? Makawala na sa joy sa imong pag-alagad sa Dios. Ug mahimo kang galamiton sa yawa if a person doon na sa bitterness sa iyang kasing-kasing. Now, the biblical example of forgiveness. Joseph is a great example of forgiveness. Now, atong makita din na wala tayo time sa pagbasa, pero ato lang enumerate, nahibawan na nyo, nakabalo naman sa story about ni Joseph, anak ni Jacob. Now, family relationship provides a great potential for bitterness. Usa ka subo, kaplandongon ang mga membro sa panimalay magdinumtanay. Joseph was Jacob's favorite son. His brothers were better over the way their father treated him. Kita la si Joseph palangga sa ilang papa kung gitagaag sinina nga many colors is a sign of a leader nga manghud unta siya murag siya mo gigrom sa iyang papa nga mahimong leader. Suko ang iyang mga igsoon. Their bitterness grew and moved into action against him. And they plotted to murder him, but they ended up stealing him into slavery. Now si Joseph ngayon lang ikaligut-gutan, kay nakita nila nga pinalabi sa ilang papa, naghuna-huna sila di maayo ni Joseph. Gusto nila patyon si Joseph. Grabe ilang igsuon, ilang gusto ipapatay. Why si Joseph nila? Ilan na nakita nga si Joseph pinalabi sa iyang papa? Siguro si Joseph mas bright siya sa uban niya mga igsoon. Maybe si Joseph mas guwapo siya. Maybe si Joseph mas buotan siya kaysa iyang mga igsoon. Pero sa diya, day by day, ang kapungot sa iyang mga igsoon, nagdako. Antod, nahimo ni sila na nagplano nga iya sang patyon. Antod, ni-ending sila, nga ilan na lang ibaligya si Joseph. Now, ang imong pagdumot, kalagot, kung dili ka kabalo mo pasaylo, mudala na nimo sa pagplano, paghimog dautan. Amen? Ang tao nga di makapasaylo, mahimo siyang galamiton sa yawa. How about you today? What is in your heart? Maybe you have bitterness. It's not of God. Release that bitterness. Learn to forgive. Amen? Let's remember the Lord Jesus Christ. Unsa ta ka makasasala, pero iyatang ipasaylo o iyatang ipapuyo unya dito sa langit because of God's grace and God's mercy. I'm not worthy mo puyo sa langit kung basihan ang akong maayong binuhatan, but because Jesus Christ loves me and He saved me because of His mercy, because of His grace, I have a place in heaven. Igsoon ko sa Ginoo, dili lang kamo naka-experience ni Hana na dapat mo pili ta sa pagpasaylo. Even myself, have many times, doon ay mga tao nga di nakapasakit sa kanako, but I choose to forgive. Amen? Now, God was at the work of Joseph's life. God was at work in Joseph's life. Ato ning basahon, importante ni. In Genesis chapter 45, Genesis chapter 45, verse number 1 to 5. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, cause every man to go and from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. Istorya nini ay mga igsoon ning adto sa Ehipto kay nangita sila makaon, makapalit sila og corn, wa sila kabalo nga ang governor sa
sa Ehipto. Mao na si Joseph, wa niya maili. And he went aloud, and he wept aloud, and the Egyptian and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph, that my father yet live. And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Sa diya nagpailaila si Joseph, isa, ako to si Joseph, ang inyong igsuon, ang inyong gibaligya. Paiting kuyawa sa mga igsuon. Sa patay kita ani. Pero tanawa ninyo si Joseph, o sa isulti ni Joseph. And Joseph said to brethren, I am Joseph, that my father yet lives. Sa buhi pa ba atong papa? And his brethren were troubled in his presence. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And he came near, and he said, I am Joseph, your brethren, whom you sold into Egypt. Now therefore, be not grieved, nor angry with yourself, that you sold me. Either for God did send me before you to preserve life. Sa ayaw mo kabalaka, ayaw mo kagool, dool mo na ako, kay gitugot kini sa Ginoo aron ma-preservar ang mga kinabuhi sa tao. Kaya itong panahon, there is famine, doon ay kagutom. Oh, because of Joseph, naluwas ang daghang mga tao sa kagutom. Kaya si Joseph, doon na siya gitagaan siya og kaalam sa Ginoo. Nawa ito makita diri, maigsoon ko sa Ginoo, ako si Joseph, wa pa niya advice si Pharaoh nga magtigom, perting lisura ang kalibutan. So, kanang pagtigom, importante kayo na. The sign that you have wisdom from God. Amen? Now, katong wa magtigom, abundansa sila, pero pagtingkuan, wa lang yapon, wa ka sila kasurvive, kaya wa sila magtigom. Now, sa atong kinabuhi, doon ay harvest time. Doon ay lisudjan, famine. That's a circle of life. So kung daghang kag-ani, kung daghang kag-kwarta, pagtigom. Amen? Tungod ni Joseph, si Pharaoh na dato siya, tungod sa advice, si Pharaoh na aangko niya ang mga yuta sa Ehipto. Except ang yuta sa mga press, wa niya gipalit. Kaya nisunod siya sa advice ni Joseph. Now, the famine in the land caused Joseph's brothers to come to Egypt to search for food. Ay son, makita nato diri ang trabaho sa Dios, bisan pa dunay mga tao nga mopasipala nimo. Sa diha nga andam lang ka mo pasaylo, o imong ilhon ang Dios nga kini gitukod sa Dios. Ug ang Dios nay maayong kay ang Dios dunay say maayong katuyuan sa atong kinabuhi. Imong maangkon ang dakong panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Kung si Joseph wala siya gibaligya sa iyang mga igsuon, dili siya mahimong gobernador. Amen? Kung si Joseph wala sa pasanginli nga kuan siya ng rape, di siya mapriso, di siya mahimong gobernador. Ituyo sa Dios katong tanan nga nahitabo ni Joseph sa kaayuhan sa tanan, including his family. Kung si Joseph madumtanon pa, dili siya mag-gobernador siguro. Now, the man they had dealt with was Joseph. Sa diya nga nagpaila si Joseph, ang iyang mga igsuon hadlo kaniya. Joseph was forgiven. Joseph was a forgiving person. Joseph, pinasayloon siya nga tao. Christian, nakapasaylo ba ta sa mga tao nga naghimo natong dautan? I'm sure, daghang mga tao nga naghimo ninyong di maayo, nagpasangil ninyong istorya. Diba? Nasuko ninyo sa wala hinungdan. But Christian, you need to forgive. Usahay ang atong asawa, ang atong bana, naarad mo nagkita diya, basig bitter ka sa imong bana, bitter ka sa imong asawa. Kana gitugot sa Dios, kana imong maasawa, kana imong bana, muna'y pinakanindot ni mga asawa ug bana. Amen? Kinsa may nagpili, ana, di ba ikaw ra? Ako ang ako sa gym, kung wala ko sarap gyatong kinabuhi, pero ibalik ko sa una gym, pangitaon tagyad gihapon ka. Amen? Learn to be happy sa gihatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen?
Don't be better sa atong kapikas sa kinabuhi, o sa atong ginikanan, o sa atong mga anak, o sa atong mga igsoon, o sa atong mga parente. Pastor, wag ko gibahini sa yuta. Kayo lagbahin po. Pero wag ka mabahinib sa giyon sa inyo pangitao, ayaw na lang. Sa imong kasing-kasing. Learn your heart na mapasaylo na lang kanila. Joseph was ready to forgive his brothers. He counted to them how that God brought all things together for good. Si Joseph kabalo siya nga tanang butang itugot rani kay ang Dios may katuyuan. Ingon sa Genesis chapter 50 verse 20, but for you thought evil against me, but God meant unto good to bring to pass. And it is this day to save much people alive. Ingon si Joseph, ayaw ninyo blima ang kaugalingon ninyo. Kay gitugot ka na sa Diyos. Well, ang Ginoo wala siya magtuklod ka na to nga maghimutag dautan, no? O na nakanindot sa atong Ginoo. Kay kung ang tao maghimog dautan, i-turn yapon sa Ginoo to good, how much more if you're doing good? The result is good. God is good. Amen? Kita kung ang atong Ginoo, wala pa, barumbado pa, patay tatananoy. Salamat ang atong Ginoo, bisag mulikay ta, ang atong Ginoo, mubira na ito. Imoon niya po niyang good ang atong kinabuhi. If you have a heart, or a thinking heart, a heart na din nag-ilat sa Diyos, ikatulo last, how to choose forgiveness over bitterness. So saan man ako, pastor, nga makapili ko anang pagpasaylo. Kay karon pastor, basta, ikatulog na ko, madumduman gina ako itong mga tao nga naghimo na akong di maayo. Dugay ko katug. Paglagot ko. Mawala nga akong kalipay sa pagkakristohanon, Christian. You need to grow spiritually. Amen? Ask to the Lord, Lord, please help me. Kung saan pagpili, pagpasaylo kaysa pagdumot una. Acknowledge the hurt. Ilha ang sakit. Ay pa ingon na, okay naman ko, wala man na sa ako. Pero biti-biti itong laguta. Ayaw ilimod, isulti sa Diyos, Lord. Pag ko katulog, piting laguta, ginako, Lord, paghihigop na ako sa kape, Lord, na ako nakita iyang naong. Sino ka nag-inom kag kape, ang iyang naong, tuag gigapos kape. Isag asa ka mo tanaw. Ay, guba kayo mong kinabuhi, di na ka, wala kay panalangin na. Mura na kagwa maluwas ka ng tao magdumot, mura gwa man na maluwas. Kung luwas na mo, dapat mo pasaylo mo kay anak mo sa Ginoo. Forgiveness is not the same as denial. Ilha nga doon na kay kaligut-gut. Ayaw na ilimod sa Ginoo. Ato sa Ginoo, ampo sa Ginoo. Sometimes we try to deny that we are hurt by someone. Usahay, mapasaylo ta sa tao na atong gikasakitan. Unya, nagpakaroon ingnon ta nga okay rata. Joseph told his brothers, you thought evil against me. Naghimo mo, nagplano mo dautan nako. Kung dili nato iluhon, unsa ang atong sakit, dili ta matambalan. Dapat, iluhon mo imong sakit, aron ka matambalan. Ba? If we do not acknowledge the offense, then we cannot prepare ourselves to forgive. Letter B, do not leave God out of the equation. Christian, if there is a problem, if you are facing problems today, troubles, misunderstanding between husband and wife, between your brother and your sisters, your father, or sa imong relatives, o sa imong mga amigo, o mga kaubang Kristohanon, do not leave God out of the equation. God has a purpose. Gitugot ni sa Diyos para mo grow ka spiritually. Amen? It is not by accident. I don't believe that ang atong kinabuhi aksidente na. No. Why you are here? Because it is the will of God. Ganun mo diri ma-members sa church. It is not an accident. Ako na pastor aning a church. Everything is planned by God. And God has a purpose. Kung doon na kay problema karon, ang Diyos doon ay katuyuan ni Ana.
Often our first response will be, why it happened to me? Ano nahitabo man ako? Our focus in ourselves and the pain that we feel over the situation. Atong gisigi ginahuna ang pain, ang kasakit, ang ilang gisulti. But we don't realize, we don't put God, na it is the will of God. Amen? Anong mo ni David? Sadya ni David naglakaw siya. Kuyog niya ang mga great men niya, mga great soldiers. Doon ay nag-course ni David. Isa, mo na, ganagan ka, kay makasasala ka, mo na, gigukod na kasi mong anak, itong ni si Absalom, nag-rebelde niya. Ingon ang usa ka great man ni David, King, ako ng tikbason, usara na, patay na. Sa ayaw, kay gisugo na sa Ginoo, pagpatunglo na ako. Iyak, tanawa, si David, ang iyang kinabuhi, is a great king because wala niya gi-out ang Ginoo sa tanang nahitabo sa iyang kinabuhi na it is the will of God. Amen? We should consider and ask ourselves, what does God trying to accomplish through this event? Unsa kahay gusto ipabuhat sa Ginoo nako nini nga panghitabo? Maybe God wants us to grow spiritually. Amen? Maybe God wants to bless you more. Mga igsoon ko sa Ginoo, kuha na ko na agi itong mga problema sana. My wife, she knows about it. Wala, gamay ra ang blessing nga akong madawat. Iyaw mo ka na. Pagtalwa na ako doon ay tao nga gusto mabankrupt ko, grabe na akong trabaho eh. Di ako nakasulay nga grabe na akong trabaho. 48 hours nagtrabaho ko, why tulugay? And God, now I realize, God has a purpose. And doon na sa'y katuyuan sa atong mga problema, o sa'y naitabo, sa'y mong kinabuhi. Ayaw lang yun, ibulag ang Diyos, may katuyuan siya niya ng tanan. Amen? Inyo ganang i-out ang Ginoo na backslide yun mo. Buhain mo, di na mo maimbis unta ka na gitugot sa Ginoo para dugangan mo, para i-bless mo, para mo grow mo spiritually. Di mo kapasar. Balik-balik lang gihapon ang imong kinabuhi. Gusto sa Diyos kung sa suwayan ta niya ng mga problema sa atong kinabuhi. We need to put God, nga ang Diyos mo nagbuot nining tanan. God can take worst thing that happened to us and use them for His eternal purpose in our lives. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. This verse doesn't mean that everything that happened to us will be good. It means that God will use it for good. Di pasabot tanang mahitabo sa imong kinabuhi Kristiyano maayo, pero ingon ang Ginoo, ingon ang pulong sa Dios nga tanang butang mahitabo sa imong kinabuhi mo turn into good. Amen. Maybe you have problems today. Maybe you have troubles today. Maybe dunay mga butang nga nakapahunong sa imong kalipay nga Kristohanon because somebody naghimo nimog dili maayo. God wants you to add more good things sa imong kinabuhi. Ibutang lang yun ang Ginoo sa imong panghitabo sa imong kinabuhi karon. Amen? Now acknowledge our sins and receive God's forgiveness. Acknowledge our own sins and receive God's forgiveness. Letter C, ilha ang pagdumot nga usa ka sala at tubangan sa Dios. Pangayog pasaylo sa Dios kung nagdumot ka, Lord, lagot tigay ko Ginoo. Ang uban siguro kau na nagpadaot sa kung hindi pa lang ko Kristohanon, kung tinuod pala ng daot, ipadaot ko ni. Mga igsoon ko sige na, if you are praying, evil things happen to that person, mura kag mandadaot. God will not bless you. Unsay imong gipray nga di maayo, mubalik na nimo. Imong giwish nga di maayo, mubalik na sa imong kaugalingon. Christian, bisa kung sa paghihimo sa tao, forgive them. And pray for them.
Ako usahay ko na yung mga tao nga murag nasakitan ko, ako silang i-pray og mga maayong butang ko. Lord, bless this person. Lord, bless his family. Lord, panalangin ni siya, tabangi siya, Ginoo. Di ba makita ninyo your bitterness. Ana nga tao mo hinay-hinay o kawala because you are praying for that person. Amen? Pasig din sa church. Ang uban di na kayo magkatinanaway sa lagot ko ana niya. Kay giingnan ko niya, murag naong ko ni Max Alvarado. Ha? Mga igsoon ko sige, kung doon na gani mo sulting against you, God will taught you. Itudluan ta sa Ginoo og humility. Amen? Why God wants us to be more nga magpaunobsanon ta? Because God has a plan na tagaan pa ta sa Ginoo og more blessing. Amen? Kana bitong sako nga puno na? Ano sako nga puno? Magibutang nga karton. Kita mo? Sako nga puno? No? Sako ba? Puno na. Puno na. Og mga butang. What you do aron mabutangan pa ang sako? You push. I-push nimo ang sulod sa sako. Mura kita gitulod niya na. Mura kita gipush. Oh, binako ako Kristohanon ko sa una mga baptist. Karon mo naway naman ako. Imbis nagsimba na ko. Mura ka gipush. Gipush ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, that's one way nga ang Diyos doon na pa space, mabutangan pa kanya. Another blessing. Amen? Now remember, we are to forgive as we have been forgiven. We need to receive God's forgiveness before we can begin to forgive someone else. Ang tao nga wala pa makadawat o kapasayloanan sa iyang mga sala, dili siya makaphimo sa pagpasaylo sa uban. If you cannot forgive, I doubt that you are not saved. Ang tao nga dili makapasaylo, pasabot niya na wala pa siya'y mahimo nga anak sa Diyos. But kung imong saligan si Jesus Christ karon nga imong maluluwas, og imo siyang dawaton nga imong bugtong og personal nga maluluwas, imong madawat ang kapasayloanan sa imong mga sala. If you are a saved person, sayon ra nimo ang pagpili sa pagpasaylo. Because you are saved and you have the Holy Spirit that will teach your heart to forgive others. Our willingness to forgive others is the evidence that God has forgiven us. Ang pagpasaylo o sa kailahanan nga ang tao tinuod gyud nga naluwas. That choice is ours to make. We can choose to remain bitter over what has happened in our lives, or we can choose to forgive what is Joseph had chosen. Si Joseph ay ang gipili ang pagpasaylo. Unsa ka kung si Joseph ang iyang gipili? Bitterness. Unsa kay nahitabo sa iyang kinabuhi? Do you think about that? Unsa ka ang akong gipili? Bitterness. Siguro karon nagbugoy-bugoy nako, nagwarak nako sa akong kinabuhi. Gibiyaan na nako akong pamilya because that happened to me. Grabe. If you are bitter to that person, not only to that person, actually to God, nga gitugot na sa Ginoo. So Christian, atong pilion ang pagpasaylo. Amen? What about you today? Are there our hearts that we have denied, offenses we have held, and to acknowledge them, release them, and begin to experience the freedom that comes from choosing forgiveness over bitterness. Maybe amo kang bisita karon. Wala pa ka makasiguro sa imong kalawasan, dawata si Jesus Christ. Wa pa ka kadawat kapasayloanan sa imong mga sala, mamatay ka ang imong kalag moadto sa linaw nga kalayo. Importante kay mapasaylo ang imong mga sala. Pinaagi sa imong pagtuo, pangayog pasaylo, no?
ug imong dawaton si Jesus Christ karon nga imong malaluwas. Jesus said in Mark chapter 1 verse 15, repent and believe the gospel. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, na ikaw, Ginoo, luwas ka namo, nagapasaylo, Lord, sa among mga kasalanan. Salamat, Ginoo, na ikaw, Lord, naghatag og kadaugan sa mga Kristohanon to forgive others. Lord, we cannot continue to go on to serve you without your help to forgive others. Lord, ang trabaho sa yawa, magbutang na mo bitterness. Lord, tabangi kami. Dili lang kami mahimong better sa uban, dili kami mahimong better sa kaugalingon namo. Lord, help us, O God. Help your people, Lord. Na sa tanang butang na hitabo sa ilang kinabuhi, ilang i-acknowledge, Lord, ikaw dunay katuyuan niya na. Bisan unsa ang among pagpili, Ginoo, ikaw magasalo ka namo. Og imo ning himuon nga maayo sa among kinabuhi. Lord, salamat kaayo sa imong pagka-Diyos, sa imong kinaiya nga pagka-Diyos, O God. Lord, help your people, Lord. Help their hearts, O God. Na sila, Ginoo, doon na sila kasing-kasing na mapinasayloon. Tabangi, Ginoo, ang matago sa kanamo. Lord, kung doon naman ugaling awa pa masahib, ako nagpray. Ayang madawat karon ang kinabuhing dayon. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around where the piano will play softly. Para sa mga bisita, I don't want to matuta sa mga Kristohano nga invitation. Katayi mo tagaag katungod o panahon sa pagdawat sa iyo. Maybe you are not saved, wa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Kung mamatay ka, bato ka sa linaw nga kalayo, kung imong sala dili mapasaylo. Mapasaylo lang ang imong kasalanan. Kung imong dawaton si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Tuhui siya. Saligi siya. Nga Pastor, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ karon nga ako maluluwas. Ipataas lang imong tuo nga kamote, mailhan nga imo siyang dawaton. Na doon na ba? I don't know kung doon na ba tayo mga bisita. Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Christian, the message is very clear. We need to forgive. Wala exempted ka na ito. Sometimes, unay mga tao nga maghatag na ito kasakit. Magsultig dilimayo, maghimog dilimayo sa atong kinabuhi. Pwede ba ipataas mong kamot, Pastor? Pray for me. Pray for me, Pastor. Amen. 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 Now, Christian, will you come to the altar and kneel down to God? Lord, help me. Lord, nga this bitterness, makuha na ako, Ginoo. Christian, bitterness, mauni makababag sa panalangin sa Diyos sa atong kinabuhi. What if, Joseph, nag-bitter siya sa iya mga igsoon, sa mga tao nga naghimo niyang maayo? I know, dili siya mahimong governor sa Egypt. But thank God, the life ni Joseph, ato nakita ang example of forgiveness. What a great blessing of God's people when we came to the Lord and said, Lord, help me to forgive others. Maybe today, doon ay mga tao nga sige, sulti ni mong dilimayo, forgive them. I-allow na sa Ginoo para makita sa Diyos ang imong humility so that God can bless you more and more. Because God, He cannot bless a proud person. We become humble if somebody will talk against us. Our Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa imong pulong. Lord, dili kami makahimo sa paghatag og pasaylo sa uban kung wala ang imong grasya sa among kinabuhi. Lord, teach us to forgive. Lord, help us, oh Father. Lord, thank you for these people, Lord. They came forward, Lord. Bless their hearts, oh Lord. Lord, it's the beginning of a blessing sa among kinabuhi. Umuila kami
sa among bitterness. Kamuduol kami ni kanimo. Aron ikaw mag-aayo niini. Lord, bless your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.